Paano kung magkaroon ng Squid Game pero samurai version? Susundan natin dito si Shujiro Saga na isang magaling na warrior or samurai sa Kyoto, Japan. Noong 19th century sa panahon nga ng Meiji period, dito nga may gaganaping isang tournament na may malaking papremyo at dito nga sasali si Shujiro. Kasama ang 292 na mga warriors, dito na nga magsisimula yung tournament kung saan kakailanganin nga nilang maubos ang bawat isa at ang pinakahuling makakaligtas ay siyang mananalo doon sa laro. Para manalo, kailangan nga nilang makuha yung wooden tag ng isa't isa kung saan kailangan nga nilang gamitin yung talento nila sa pakikipaglaban and syempre sa pakikipag-espadahan. Kaya naman sa mga susunod na araw at gabi, dito na nga sila maglalaban-laban, maghahanapan at tatapos nga ng maraming buhay kung saan gagawin nga nila ito para sa pera at syempre para sa sarili nila. Title ng series, Last Samurai Standing. Bilang fan ng concept ng mga life or death game katulad nga doon sa Squid Game, sobrang aabangan ko to. Dag mo pang gustong-gusto ko nga yung mga labanan gamit nga yung mga espada and based nga doon sa trailer, sobrang nakaka-hype mapanood yung mga labanan nila. Iba talaga yung espada sa espada, katana laban sa katana, kasi mas personal and mas kailangan mo ng skills para manalo talaga. Siyempre kung titignan at papanoorin mo rin, sobrang astig talaga ng mga moves and galawan nila. Of the cinematography here, look-wise based from the trailer, and pagkakaalam ko, based ito sa isang manga or anime, not sure and so live action din talaga tong series na to. Like I said, para tong Squid Game, so marami silang characters na ipapakilala and susundan nga natin dito na may mga kakainisan, mamahalin, and syempre, iiyakan for sure. Panigurado meron dito yung nakakainis sa simula pero pagdating doon sa may dulo, magiging kakampi nila tapos mabait na ayun yung iiyakan talaga natin kapag nategi. Baka nga mamaya magkaroon ng scene dito, yung tapos na yung labanan, tapos yung favorite mong character, bigla na lang mapapahawak sa tiyan niya. May mga pinakita rin silang ibang characters dito pero glimpses lang and sobrang impressive na mga costumes and makeup nila na hindi mukhang kenko yung mga itsura and medyo mapapaniwala ka naman na accurate sa time yung mga itsura nila. Siguro sana lang hindi nila gawin sa ending nito yung mga usual trope katulad nga nung ginawa doon sa Squid Game Season 2 na buong series aabangan nga nating manalo yung bida tapos sa dulo magsasacrifice din siya para sa ibang tao na binuhat lang niya all the way. I mean okay lang naman and medyo it makes sense bakit ginawa ni Gi-hun yun pero medyo predictable and not satisfying given yung lahat ng binuild nila doon sa Season 2. So sana nga hindi ganun yung mangyari dito. So yun, ang cool din pala ng mga locations nila dito na meron nga sila sa mga gubat, sa mga bahay, mga library ba yun? Tapos, isang buong city. Meron pa nga yung shot na naka-top view or overhead na shot na tapos naglalaban-laban sila. Sobrang astig ng scene na yan, panigurado. So ayun nga, aabangan nga natin dito yung bida na I like his look and facial acting. And syempre, aabangan din natin ibang kasali doon sa laro na may mga mukhang inosente, may mga mukhang siraulo, may mga mukhang desperadong manalo, at iba't iba pa. So yun, abangan natin kung maganda nga ba tong Last Samurai Standing on November 13. Yun lang. Thank you.